Esmeralda's POV. Tell me, have we met before our marriage? Ang sagot parehong oo at hindi. Nakita ko na siya bago ang aming kasal. Maraming beses. Dati kasi in-stalk ko siya nung freshman ako at graduating student siya. Lagi ko siya nung inaabangan sa labas ng school gate nila tuwing bago ko umuwi. Though parehas ang oras ng dismissal namin, tinatakbo ko ang distansya ng school naming dalawa para lang abangan siyang lumabas sa eskwelahan nila. Mabuti na lang at hindi ito umuwi agad na may practice pa ito sa basketball araw-araw after dismissal. Uuwi lang ako sa tinutuloyan kong apartment pag lumabas na sa gate ng kanilang school ang mamahalin nitong kotse. Sa totoo lang, hindi ko siya nakikita sa loob ng kotse dahil heavy tinted ito. Pero kontento na ako makita ang kotse nito. Ini-imagine ko na lamang kung anong ekspresyon niya sa loob tuwing dumaraan ito. But I doubt kung nakita niya na ako noon. Sa tingin ko kasi, malabong mangyari iyon. I see. Yan ang naging tugon, niya lang sagutin ko ng hindi ang tanong niya. Naalimpungatan ako na may tumatamang sinag ng araw mula sa bintana ng kwarto ko, habang nakapikit pa rin. Ginaba akong bedside table ko saan ko nilapag kagabi ang cellphone ko. Pero napamulat ako ng mata nang hindi ko ito makapa. Naupo ako sa kama at napahikap pero ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang mapansin ko kung nasan ako. Kinasot-kusot kong aking mga mata para masigurado ko na hindi ako namamalik mata lang. Anong ginagawa ko sa kwarto ni Darius? Napatingin ako sa bedside table. Wala doon ang cellphone ko. Wala doon dahil wala ako sa kwarto ko. Sa pagkakaalam ko kasi sa kwarto ko natulog kagabi dahil nga umuwi na ang lolo ni Darius kaya hindi na namin kailangan magpanggap. Anong oras na kaya? Bigla ako napatingin sa pinto ng banyo nang bigla itong bumukas. Peste, ang hot ng asawa ko. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa katawan ng asawa ko. Nakatapos lang kasi ito ng tuwala sa may bewang nito at nagpupunas ng basang buhok. Gamit ang maliit na tuwalya. Take a picture. It will last longer, wife. Nakangisi pa siya na nakakaloko. Namula ako dahil sa sinabi nito. At ano daw, wife? Napayuko ako dahil sa hiya. Sino ba kasi nagsabing lumabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya? Babae lang akong umiibig. Masyadong marupok. Hindi ko na malayo nakalapit na pala siya. Tinukod itong isang tuhod sa kama at pati ang dalawang kamay nito, tsaka dumukwang palapit sa akin. Ramdam kong nagiinit ang buong mukha ko. Ano bang balak niyang gawin? Ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko kaya napatras ako ng kaunti na hindi niya man niya hinayaan dahil pinigilan niya ako. Nilagay nito ang isang kamay sa likod ng ulo ko. Napapikit na lang ako hanggang sa maramdaman ko na hinalikan niya ako sa noo. Napamulat ako dahil sa ginawa niya. Good morning. Bati niya at sa kanya pinagdikit ang mga noon naming dalawa. Napangiti na lang ako ng kusa na masilayan kong nakangiti rin siya. Yeah, it's indeed a good morning. Marami ang nagbago simula nang umalis ang lolo ni Darius sa bahay. It has been 2 weeks. Darius gave a chance to our relationship, to our marriage. Siya mismo ang nagsabi na bakit hindi namin itry na bigyan ng chance ang relasyon namin bilang mag-asawa. Sobrang natuwa nga ako nang sabihin niya yon. I hugged him and he hugged me back. Tight. Hindi ko alam kung ano o sinong dahilan nito sa pagbibigay ng pagkakataon sa relasyon namin. Pero kahit ano pa man yun, nagpapasalamat ako ng lubos. Nagluto na ako ngayon ng agahan namin. Simpleng fried rice, itlog, hotdog at ham lang. Typical breakfast. Napangiti na lang ako na may biglang yumakap sa akin mula sa likod. I know his smell, his addicting perfume. Good morning, wife. Bati nito sabay halik sa bato ko. Good morning din. Sa totoo lang, naninibago pa ako sa setup namin. Nasanay na siguro kung lagi niya akong binabaliwala. But I'm trying to cope up because this is what I wish for. Maging ganito siya sa akin. Yung pinapansin at pinahalagahan niya ako. Nakapang-opisina na siya, ako naman, nakapambahay na rin. Hindi ko pa kasi nababanggit sa kanya ang tukol sa pag-aaral at sa trabaho ko. Ewan ko ba? May bahagi sa akin na gusto kong sabihin sa kanya ang tukol sa mga ito, pero may parte rin na nagsasabing di pa itong tamang oras para malaman niya. Basta, habang kumakain kami ng hagahan, may mga time na sinusubuan niya ako na siyang sanhin ng pagpula ng mga pisngi ko. Nung napansin niyang namumula ako, pinisil pa niya ang ilong ko na siyang nagpapula pa sa akin lalo. Yeah, he is teasing me. Ngayon ko lang nalaman na may ganito pala siyang side, the mischievous side. Pagkaalis niya at saka ako nag-ayos papunta sa eskwela.
Kinagabihan maaga itong umuwi. Buti na lang naisipan kong wag munang pumasok sa cafe. Nag-ayos ako ngayon dahil sa labas raw kami kakain. Nagsuot ako ng dress dahil napaka-espesyal ng gabing to para sa akin. Ito kasi ang unang pagkakataon. Nakakain kami sa labas na kaming dalawa lang. Dati kasi kumakain lang kami sa labas pa. Umuwi ng bansa ang lolo niya. Minsan sa labas kaming tatlo kumakain. Paglabas ko ng bahay nadatnan ko siya. Nakasandal sa kotse nito. May kausap to sa telepono at ang isa nitong kamay ay nasa loob ng bulsa nito. Nang mapansin niya ako, agad niya akong nitian. Ganon din ako sa kanya. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Kahit simpleng polo shirt at jeans lang ang suot nito. Nagpaalam to sa kausap na telepono. Sa kanya ako hinapit sa bewang papalapit sa kanya. Sa kanya ako nalikan sa labi na mabilis. Bitin. You look gorgeous. He complimented. Ikaw rin. Tugon ko. Let's go before I think twice. Inalikan niya na ulit ako sa labi pero this time, mas matagal ng konti kesa nauna. Pero bitin pa rin. Napapansin kong simula na maging okay kaming dalawa, panay na ang harik nito sa akin. Pinaghibit balikat ko na lamang to. Hindi ko ipagkakailang gustong gusto tuwing hinahalikan niya ako. The dinner went well. Siya mismo ang naghiwa ng steak ko at sinubuan pa niya ako. Though nung una medyo nairita ako sa waitress na kumuha ng order namin. Obvious kasi na may gusto to sa asawa ko. Kung makatitig kasi parang walang ako eh. Buti na lang parang ako lang babae sa panay ng asawa ko. Next naman. After our dinner, we went home straight. Magkatabi kami sa kwarto niya. We hug each other as we doze off. I will wait for the time that he will tell me that he loves me. Alam kong posible yung mangyari. Ang kailangan ko lang gawin ay ang maghintay. Sana lagi kaming ganito. Sana lagi siyang ganito. But, my nightmare came when she came back. Tell me what happened to the chance that you've promised. Palagi ng madaling araw ko si Darius na siyang kinababahala ko. The sweetness are gone at kaya ng dati para na naman akong hangin sa paligid niya. Lagi rin tong abala sa cellphone nito. Yeah, I'm worried. Freaking worried. Earth to Esmeralda. Napabalik ako sa huwisyo nang tapikin ako ni John Ray. Okay ka lang, girl? Ha? Oo. Tumango ako at ngumiti ng tipid. Gumagawa kami ng report namin para sa isa naming major subject. Kaming tatlo ang magkakagrupo at naisipan namin, or should I say, naisipan ni Johnny na sa isang cafe na lang malapit sa school namin pag-usapan ang tungkol sa report namin. I shrugged my head mentally. Ang report dapat namin ang kailangan kong isipin. So, sino sa atin na magre-report sa harap? Tanong ni Johnny habang maarting umiinom ng frap nito. Yan talaga ang concern mo. Wala pa nga tayong report. Ines na tagon pa ni Sandy. Biglang nagpapadyak si John Ray na parang batang may tantrums. Wala akong alam tungkol sa eklobo na yan, so spare me. Spare mo mukha mo. Ikaw magbayad ng mga to ha? Sabay tulo ni Sandy sa lahat ng pagkain at inumin sa mesa namin. Sure, yun lang pala eh. So ikaw na bahala sa report natin? Taas kilay pang tanong ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Sandy. Short ako ngayon eh. Kailan ka ba lumaki? Abat, ako nang gagawa. Present ako. Sabay silang napatingin sa akin. The best ka talaga. Nag-thumbs up pa sila sa akin. Napabuntuhan nga na lamang ako at saka sumipsip sa frap ko. Kailangan ko ng distraction ngayon at saka sakto ang paggawa ng report. Para hindi palaging problema na sa isip ko. Kailangan ko rin palang magpadala ng pera sa mga magulang ko sa susunod na weekend. Oh my! Is that my boyfriend? Naagaw ng pagsigaw ni John Ray ang atensyon namin ni Sandy. Boyfriend? May nagkamali? Nakangising pang-asar ni Sandy. Hindi pinansin ni Johnny ang pang-asar nito. Nakatingin lamang to sa labas ng cafe kung nasa na isang mamahaling restaurant sa tapat ng kalsada. Teka, si Darius ba yun? Sino yung kasama niyang babae? Bigla ako natulos dahil sa sinabi ni Sandy. Darius? Kasamang babae? Oo, siya nga at may kasama siyang babae. Pinagtataksila niya ako, friend. Madramang tugon ni John Ray. Biglang nanlamig ang mga kamay ko dahil sa narinig. That should be my line, not John Ray's. Heist, huwag kang ilusyonada. Hampasin kita ng kaping barako dyan eh. Pairap na tugon ni Sandy. Pinagtataksilan? No, Esmeralda, wag. Huwag kang titingin sa labas. Huwag kang tumingin. But my body betrayed me and they are right. He is there. He is there with another woman. The woman with him is beautiful. No, beyond beautiful, I think. And she has a body that only goddess possess. Napaiwas ako ng tingin. Habang tumatagal kasi ang pagtitig ko sa babae, nandiliit ako sa sarili ko.
Ano namang laban ko sa ganong klaseng babae? Halatang may pinag-aralan to samantalang ako. Hay, may class din to. Yung tipo ng babaeng nararapat sa mga mamahaling restaurant at hindi po pwede kung sansang kainan lang. Pililit kong tumayo kahit nanginginig ang mga binti ko. Restroom lang ako. Hindi ko na inintay pa ang tugon nila. Agad kong kinuhang backpack ko at naglakad patungo sa restroom ng cafe. Pumasok ako sa isang cubicle. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko. I cried my heart out. Dahan-dahan ako napaupo sa sahig ng restroom na para bang isang kandila na unti-unting natutunaw. Ang sakit. Sobrang sakit. Nang mahimasmasan na ako, taghilamos ako para hindi nila mahalata na umiyak ako. Huminga ako ng malalim bago bumalik sa mesa namin. Bakit ang tagal mo? Tanong agad ni Sandy sa akin pagkaupo ko. Uminom muna ako bago ito sagutin dahil biglang nanuyo ang lalamunan ko. Maraming tao sa restroom. Pagdadahilan ko kahit ako lang mag-isa sa restroom. By the way, pamilyar sa akin yung babaeng kasama ni Darius. Napahagat ako ng labi dahil sa sinabi ni Sandy. Para nakita ko na siya sa kung saan. Hindi ko lamang alam kung kailan. Speaking of it, feeling ko rin nakita ko na siya somewhere. Tama. Biglang hinampas si Johnny ang mesa. Ano yun, bakla? Excited namang tanong ni Sandy. Siya yung nasa picture. Tama, yung sa picture. Yung rumored first love ni Papa Darius. Tuwang-tuwang sambit nito. So it's not rumor anymore. Patango-tangong sambit ni Sandy. I felt uneasy. Naalala ko na rin. Yeah, they're right. Yung babaeng kasama ni Darius ay walang iba kundi yung first love niya. Si Jade. Kaya pala, biglang bumalik siya sa dati. Naramdaman kong nagbabadya ng tumulo mga luha ko, kaya napatayo ako. Ayoko makita nila akong umiiyak dahil panigurado, magtatanong sila. Kahit mga kaibigan ko sila, ayoko silang idamay sa problema ko. At higit sa lahat, ayoko mag-alala sila sa akin. Napatingin silang dalawa sa akin na bigla akong tumayo. Mauna na ako para masimulan ko ng mag-research para sa report natin. Pagdadahilan ko. Napatango na lamang sila. It is already past 7 in the evening. Narito pa rin ako sa gilid ng kalsada at naglalakad. Walang patutunguhan. Gusto ko makapag-isip-isip. So what now? Ano na ang mangyayari sa akin ngayong bumalik na ang babae na tunay na mahal ng lalaking mahal ko? Kung dati kaya niya akong baliwalain, ngayon pa kaya na bumalik na si Jade? Feeling ko wala na akong karapatang bumalik sa bahay na yon. Dahil sa una pa lang, wala na ako sa tamang posisyon para tumira sa bahay na yon. Pinahid ko ang mga luha ko gamit ang palad ko. Huminga ako na malalim, tumingala sa kalangitan. Napangiti ako na makita kong napakadami mga bituin. Pero bigla ring naglaho ang ngiting yon nang napatingin ako sa kalsada sa mga nakahintong sasakyan. Napangiti ako ng mapait at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Great timing! Sa nakikita ko ngayon, masasabi kong bagay na bagay sila. In front of me now is the familiar expensive car. Nakababa ang bintana nito kaya kitang-kita ko kung gaano kasaya ang dalawang taong lula nito. Nagtatawanan sila, asaran sa isa't isa. Kinapit niya ang braso nito habang nakasandal sa balikat nito. Sila na talaga ang pinaka-sweet na couple na nakita ko. Natutunaw ang puso ko kapag nakikita kong couple na ganyan. Pero ngayon nadudurog ang puso ko dahil ang lalaki nasa harapan ko ay ang aking asawa. Ang asawa ko na may kasamang ibang babae. Nakatingin lang ako sa kanila hanggang sa umandar na ulit yung kotse. Now I'm totally lost and loose. Esmeralda? Esmeralda, ikaw nga. Napatingin ako sa tabi ko. Connor, ikaw pala. Tipid ko siyang nitian. Wait. Nabigla ako nang bigla niyang hinawakan na magkabila akong balikat at pinaharap ako sa kanya. Napaatras ako nang biglang inlapit niya ang mukha niya sa mukha ko at tinitigan ako. May sore eyes ka ba? Nanlalaki ang mga mata ko dahil sa tanong niya. Wala no? Naitulak ko siya na mahina at agad ako umiwas ang tingin. Siguro nga namumula na mga mata ko sa kakaiyak. Narinig ko pa ang malakas itong pagtawa kaya napatingin ako sa kanya. Kulang na lang gumulong siya sa kakatawa. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit maraming babae at binabae ang nagkakagusto sa kanya sa university. Gwapo, matalino, mabait, athletic, at bonus na lang na nanggaling ito sa mayamang pamilya. Tumigil ka na nga dyan. Pinagtitinginan ka na ng mga tao, nagbumukha ka ng baliw dyan. Tumigil to sa pagtawa at tumayo ng tuwid. Baliw? Ako? Sa gwapo kong to? Sabay nguso pa nito. I chuckled lightly. So kapag gwapo hindi nababaliw? Tumango naman to na may nakakalokong ngiti sa mga labi.
Sa pagkakaalam ko kasi ako lang gwapo dito sa mundo. Bulong pa nito. Bigla atang humangin na. Maya-maya, biglang bumigat ang balikat ko. So, san mo ko ililibre? Napatas ako ng isang kilay dahil sa tanong niya. Ha? May alam ako masarap na gotohan malapit dito. Libre mo ko Sabay ngiti pa niya. Nagpatiano na lamang ko sa kanya habang nakaakbay siya sa akin. Yeah, I should treat him. Kasi dahil sa kanya nawala sa isip kong lahat na nangyari kanina. Kahit saglit lang. Sige, tara. I smiled back at him. Sincerely. Hindi mawala sa mukha kong aking ngiti dahil sa kakulitan ng kasama ko ngayon. Napapatawa na lang ko sa mga kalokohan nito Hindi ko akalaing may ganito pala siyang side. May pagkakengko Pag nasa school kasi kami palaging cool ang aura niya. Lalo na't isa siyang athlete. We end up eating street foods. Kahit puno pambibig naming dalawa, sige pa rin kami sa pagkuha at pagsubo na iba't ibang klase ng street foods na gusto namin. Esmeralda, try this. Itinapat ni Connor isang kwek-kwek sa bibig ko. Ha? Sinenyasan niya akong umanga. Napailing naman ako sa kanya, senyalis na iyoko. Kanina ko pa kasi nahahalata yung nagtitinda Panay ang ngiti habang nakatingin sa amin. Parang alam ko nang iniisip ni Manong. Akmang kukunin ko sa kanya yung stick pero naliyo niya ito at pinigilan ng kamay ko sa pagkuha. Umiling ito. Itinapat na naman sa akin yung kwek-kwek. At ibinako pa nito ang bibig at sinabing gayahin ko siya. Bakit pa kasi kailangan pa niya akong subuan? Umiwas ako ng tingin saka ako sinubo yung kwek-kwek para lang matapos na. Ngumiti naman siya. Yung iting nakakapagpa-fall? Masarap, di ba? Oo. Naiilang na sagot ko. Sana lang walang makakita sa amin galing sa school. Panigurado kasi kami magiging headline sa school kapag may nakakita sa amin. Madadagdagan na naman yung maiinis sa akin kahit na wala naman akong antrasa sa kanila. Si Connor kasi ang pinaka-heartthrob namin sa school. Maya-maya mainabot siya sa aking bottled water na siyang tinanggap ko naman kakaagad. Nauuhaw na kasi ako Pagkatapos kong uminom, bigla na lang kinuha sa akin ni Connor ang bottled water at uminom din siya doon. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Inangat ko ang kamay ko para sana pigilan siya pero huli na. Hindi ko na malay na nakatitig na pala ako sa kanya. Bumaling siya sa akin at ngumiti na pagkatamis-tamis pagkatapos itong uminom. Ang sarap ng tubig. Sorry, iinom ka pa ba? Naubos ko na Napatingin ako sa bottled water at wala na nga itong laman. Umiling naman ako sa kanya bilang pagtugon. Naku mga kabataan nga naman, masyado kayong sweet na inggit tuloy ako. Nabaling ang atensyon namin sa nagtitinda. Teka, ano daw? Akmang sasabihin kong hindi kami magkasintahan ni Connor nang maunahan niya ako sa pagsagot. Hindi ko pa po siya girlfriend, Manong. Nakangiti nitong tugon na siyang ikinabigla ko. Pa? Anong ibig niyang sabihin? Naku, kabagal-bagal mo naman pala, iho. Baka mamaya niyan maunahan ka pa Ang ganda pa naman ng kasama mo. Natawa na mahina si Connor at bigla na akong inakbayan. Bagay po ba kami? Tanong ni Connor. Siniko ko siya na mahina. Uy, ano bang pinagsasabi mo? Pabulong kong tanong na siyang tinugon lang niya ng ngiti at pagpisil sa ilong ko. Naku, tinatanong pa ba yan? Nakangiting nag-thumbs up si Manong. Bagay na bagay kayong dalawa. Napangawi ako dahil sa pinag-uusapan nila. Dapat ko bang sabihin na may asawa na ako? Napahawak ako sa wedding ring namin ni Darius na siyang ginawa kong pendant sa kwintas ko. At sa sandaling yon bumalik ang mga nakita ko kanina sa isipan ko. Sa labas ng cafe at sa kotse. Napabalik ako sa wisyo nang sinundot ni Connor ang pisngi ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko malang naramdaman na inaalis itong braso niya sa balikat ko at nakaharap na siya sa akin. Are you okay? You're silent. Halata ako sa mata nito ang pagkabahala. Ngumiti ako. Okay lang ako. Busog lang siguro ko. Sagot ko. Bigla niyang tinakpan ang mukha ko gamit ang isang palad nito. Stop pretending. It doesn't suit you. Saan ito bago inalis ang palad sa mukha ko at saka ito naglakad paalis. Bigla ako natulos sa kinatatayuan ko. Napatitig ako sa papalayong likod ni Connor. Well, I guess I cannot deny the fact that something is bothering me. Someone, to be exact. And Connor saw it right through me. Kaya ba sinasamahan niya ako dahil halata sa mukha ko na may problema ako? Hindi ko na napansin, bumalik pala si Connor sa kinaroroonan ko. Pinisil nito magkabilaan kong pisngi. Come on, why are you still standing here? Do you want more? Tukoy nito sa mga street foods. Umiling naman ako.
Pumunta to sa likuran ko sabay hawak sa magkabilaan kong balikan. Tsaka ako mahinang tinulak papalakad. Let's go! Nasa tapat kami ngayon ng isang kulay itim na motor. Base sa itsura nito at forma, halatang mamahalin ito. Nakaparado to sa harap ng isang convenience store malapit lang sa pinagmulan namin na bilihan ng mga street foods. Teka, di pa ako nakakapagbayad sa mga kinain natin. Saad ko. Nakalimutan ko kasing bayaran lahat ng kinain namin. Don't worry, I already paid for it. Tugon nito. Ha? Pero di ba dapat ililibre kita? Kaya nga kami kumain dahil nagpapalibre siya eh. Tapos, siya rin lang palang magbabayad. You can treat me some other time. Sabay kindat pa nito sa akin. Nainingusan ko na lang na siyang sanhi ng pagtawa nito. You're really something. Saad pa nito na siyang nagpakunot sa noo ko. Nagtaka ko na bigla niya ako suotan ng helmet. Habang ginagawa niya yung di ko maiwasang titigan ng gwapo nitong mukha. Napaiwas na lang ako ng tingin nang mahuli niya ako nakatingin. I heard him chuckle lightly. Nang nakasakay na siya sa motor, inalala niya naman akong makasakay. Nang maayos na ako nakaupo, humawak ako sa magkabilang balikat niya para doon kumapit pero nilis niya ang kamay ko doon at tiniyakap sa bewang nito. It is safer this way. I can feel his toned abs. Nakasuot lang kasi ng v-neck shirt at leather jacket. Teka, saan ba kami pupunta? Para saan man yun? Okay lang, kahit ngayon gusto ko munang mabaling sa ibang bagay ang atensyon ko. Gusto ko munang makalimot. Tsaka isa pa baka hanggang ngayon magkasama pa rin sila kaya malayong maalala ko ni Darius sa mga sandaling to. I mentally shrugged my head. Hindi ko muna sila dapat isipin. I leaned my hand to Connor's back. Naramdaman kong bumagal ang pagpapatakbo nito. Will you drive faster? It's more fun that way. Medyo malakas kong bulong sa tenga niya. Medyo malapit kasi ang tenga nito sa bibig ko. Hindi niya ako kinibo pero biglang bumilis ang pagpapatakbo nito. Ito ang unang beses na sumakay ako ng motor kaya dapat kong sulutin. Amusement park. Really? Nakangising tanong ko sa kanya. Sa hinabahaba ng biyahe namin sa isang amusement park kami napadpad. Napakamot naman to sa ulo. Well, I know it's childish but can we just enjoy the night? Nahihiya nitong tugon. Napatawa na lang ako sa inasta niya. Tara na, ano pang ginagawa mo dyan? Nauna na kasi ako maglakad pupunta sa entrance ng amusement park. Napangiti ito at sumunod sa akin. Pagkabili ni Connor ng ticket, sinimulan na naming sakyan lahat ng mga extreme rides na naroon. He never let me pay for anything inside the theme park. Ilang beses kasi ako bumili ng kung ano ng pagkain at inumin. Hindi mawala sa mukha ko ang sobrang saya. Nagtatawanan kami habang nakapila sa mga rides. May mga pagkakataong nahahampas ko siya dahil sa mga biro at kalokohan nito. Being with Connor is fun. Sa totoo lang, itong unang beses na nakasama ko isang tao na hindi naman kami ganun kalapit. Pagkatapos namin sumakay sa isang extreme ride, naupo kami sa isang wooden bench at doon nagpahinga habang umiinom ng fruit shake. Tahimik lang kaming nakatingin sa mga nagdaraang mga tao until I broke the silence between us. Salamat Connor. Napabaling siya sa akin. For what? Tanong nito sabay inom ng sarili nitong fruit shake. For this unforgettable moment, tugon ko. Napangiti ito pero makalipas ng ilang segundo ay naging seryoso na ito. Hindi kita tatanungin kung anong dahilan ba't ka umiiyak. Nirerespeto ko yung privacy pero hayaan mo lang na ipaalala ko sa'yo. Kung hindi mo ito masabi sa iyong mga kaibigan, I'm just one call away. So niloloko lang pala niya ako. Nantanungin niya kung may sore eyes ako. Kala ko kasi nakala talaga nitong may sore eyes ako eh. All along he knew that I was crying that moment. At lahat ng ginagawa niya ngayon ay para gumaan ang pakiramdam ko. Nagpumilit si Connor na ihatid ako sa amin na siyang tinutulan ko. Kaya nagpababa ako sa isang pinto malapit sa gate ng village. Muli ako nagpasalamat sa kanya. Ngumiti lang ito at ginulong buhok ko na siyang ikinasimangot ko. Tinawanan lang ako ng loko. Kumuway ako ng paandarin niya na ang motor niya hanggang sa hindi ko na ito matanaw pa. Huminga ako ng malalim bago maglakad patungo sa gate. Pero ganoon na lang ang gulat ko na may humintong pamilyar na mamahaling kotse sa tapat ko. Nahigit kong aking hininga nang lumabas mula doon si Darius. He looked so damn serious. Bigla ako napalunok nang dahil sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Sino yung kasama mo? Wife? Malamig ditong tanong. Kagat-kagat ko ay babang labi habang nakasakay sa kotse ng asawa ko. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi may nagawa akong kasalanan sa kanya. In fact, wala naman talaga. Sumulyap ako sa kanya sa may driver's seat. Tutok na tutok lang siya sa pagmamaneho, papasok sa village namin. Napaiwas ako ng tingin nang bigla siyang sumulap sa akin. Aren't you going to answer my question? Tanong nito at tinuon muli ang atensyon sa pagmamaneho. Napalunok ako.
Feeling ko kasi parang may kung anong nakaharang sa lalamunan ko, kaya hindi ako makapagsalita. Ano ba yung tanong mo? Napapikit ako at napakapit na mahigpit seatbelt na bigla na lang niyang ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada at saka tumingin sa akin ng seryoso. Bakit ba ako kinakabahan? Peste? Wala naman akong ginawang masama. Siya nga itong sa mga sandaling yon na wala ang kaba ko. Sinalubong ko ng tingin ang mata niya na sa 3 taon namin pagkasama ngayon ko lang ginawa. Palagi kasi akong yumuyo ko o kaya umiiwas ang tingin sa tuwing tumitingin siya sa akin. I'm asking you, who's with you a while ago? Tanong nito ulit. Walang mababakas sa kung ano masyon sa mukha ko habang nakangitingin sa kanya. Ikaw, sinong kasama mo kanina? Diretso sa mata kong balik tanong sa kanya. Bigla tong napaiwas ang tingin. Please, Darius, don't lie to me. Don't lie, please. Don't lie. Panalangin ko habang naghihintay ng sagot niya. Mas masakit kasi kung magsisinungaling siya, lalo na kung alam mo mismo ang sagot sa tanong mo. Napansin kong naparunok ito. I am with Aries. We talk about our upcoming project. My heart fell. Ganun ba? Tugon ko na lang, saka tumingin sa labas ng bintana. Pinaandar niya ng muli ang kotse. Biglang tumulo ang mga luha ko. Napahagat na lamang ko sa ibabang labi ko para pigilan ng paghikbi ko. Bakit ba kailangan pa niya magsinungaling? Para ano? Para paasahin ako? We're here. Anito. Di ko nang napansin na kauwi na pala kami. Agad ako lumabas ng kotse at pumasok sa loob ng bahay. Agad din ako nagpunas ng luha. Bit-bit ang aking bag, pumanhik agad ako sa itaas. Akmang bubuksan ko na ang pinto ng kwarto ko na magsalita si Darius mula sa likod ko. Hindi ko man lang namalayan nakasunod na pala siya kagad sa akin. As long as I remember, that's not our room. May kukunin lang ako saglit sa loob. Pagdadahilan ko. Pero sa totoo lang, dito ko gustong matulog. Scratch it. Dito ko gustong magpalipas ng gabi habang umiiyak. I will wait for you in our room then. Hindi ko na siya kinibo. Tuluyan ko lang binuksan yung pinto at agad nang pumasok. Pagkasara ko ng pinto, agad na namang tumulo ang mga luha ko. Inis ko itong pinunasan. Bakit ba kasi napakaiyakin ko? Pagpasok ko naman sa kwarto naming dalawa, hindi ko nadatnan doon si Darius, kaya nakahinga ko ng maluwag. Pero gano'n na lang ang gulat ko nang biglang may umakap sa akin mula sa likod, tsaka ako inalikan sa pisngi. Amoy na amoy ko ang sabon niyang amoy mint, pati na rin ang mouthwash niya na mente ng flavor. Agad ako napalingon at bumungad sa akin na nakakaakit ang ngiti ng asawa ko. Tsaka niya ulit ako hinalikan pero hindi sa pisngi. This time sa tukli naman ang ilong ko. Nakakapanibago ang bigla-bigla niyang pagiging sweet ngayon. Dahil naman nakarang araw lang hindi ako nito pinapansin. Lagi ring late na tong umuwi. Tapos ngayon makikita ko, magkasama sila ng first love niya. Ano ba talaga, Darius? Ako ba o siya? Pinapaasa mo lang ba ako? Bakit ganyan ka makatingin, wife? Do you think your eyes are checking at you now? Believe it, your husband is handsome. Sabay tawa nito. Hindi ko na kasi namalayan nakatitig na pala ako sa kanya. Napangiti ako at kinarot ko siya sa tagiliran. Oo na, gwapo ka na. You sound like you did not mean it. Nagtatampong saan nito, tumulis pa ang uso. Parang bata. Tuluyan akong humarap sa kanya at saka ko siya hinawakan sa magkabilaan niyang pisngi. Ikaw ang pinakagwapo para sa akin. Alo ko sa kanya. Inawakan din niya magkabilang pisngi ko at pinakatitigan ako. You're beautiful, wife. For me, you are the most beautiful woman that I've ever seen. Sabay yakap sa akin. I hugged him back. Napangiti ako ng mapait dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa mga sinabi niya. Ewan ko ba, dapat matuwa ako pero bakit parang mas gusto ko ang umiyak? Sa mga sandaling ito'y marami akong gustong itanong pero pinanghihinaan ako ng loob dahil alam ko napakalapit niya sa akin pero pakiramdam ko hindi ko pa rin siya maabot. Darius will always be that unreachable dream of mine. Nakatayo ako ngayon sa tabi ng counter dito sa cafe. Nagpaalam kasi sa akin si Darius na hindi siya makakauwi ngayong gabi dahil marami silang pag-uusapan ni Aris tungkol sa trabaho. Kaya naisipan ko na pumasok na sa trabaho. Ate Esmeralda, pukaw ni Heidi na siyang nasa counter sa atensyon ko. Agad naman ako napatingin sa kanya. Gusto mo ng racket? Nakangiting tanong nito. Racket? Takang tanong ko. Tumangutang mo ito. Madali lang naman ate. Magkikater lang tayo sa isang hotel. May gaganapin kasi na social gathering. Nang alam mo na, mga mayayaman. Kulang kasi kami ng isang tao baka kako gusto mo.
Napaisip ako. Sayang din naman ang kikitain ko. Maglalagay lang naman ako ng mga pagkain sa plato ng mga bisita. Madali lang naman yun, saka isa pa, kaya ko namang tumayo na matagal. Hindi ako sigurado pero kailan ba yan? Bukas ng gabi ate. Saktong 8:00 mag-uumpisa yung event. Ganito na lang ate, i-text mo na lang ako kung interesado ka. Ikaw din, sayang din yun. Sarado naman tong shop po kasi may pupuntahan ata si boss. Anito? Tumango ako. Sige, iti-text na lang kita. Napahinto kami sa pag-uusap ni Heidi na may pumasok na customer. At laking gulat ko na mapagsino ito. Naramdaman kong biglang nanikip ang dibdib ko. Anong ginagawa niyo dito? Di ba dapat, wife, I can't go home tonight. Iris and I will talk a lot of things about our upcoming project. Dapat nga ma-finalize na namin ang concept ng project within this week. Hindi ko na malayang kusa nang lumapit ang mga paa ko papunta sa kinaroroonan ng bagong dating. Ngumiti ito pagkakita sa akin. Hi, long time no see. Matagal na kitang di nakikita dito Siya nga pala pakisabi naman kay Darius na kailangan na namin ma-finalize yung concept namin para sa upcoming project namin. Magdadalawang linggo nang di nagpaparamdam sa akin ng mokong na yon, sabi ni Iris. I felt my heart broke. Again, bakit ba nagsisinungaling ang isang tao? What are the possible problems para magawa niyang magsinungaling? Sa akin. Ano nga kaya ang tunay na nararamdaman ni Darius kay Esmeralda? Ano ang dahilan bakit ito nagawang magsinungaling sa kanya? Saan nga kaya ito pupunta? At bakit tila pinapaasa ng niyang asawa? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.